Hi guys! Samahan niyo akong panoorin kung paano kami nag-prepare bago magbagong taon. FYI guys, a week before New Year, unti-unti na ako naglilinis ng bahay. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung anong ginawa namin ng December 30 and 31 in preparation for the New Year. So a day before, natapos na namin ang mga laundry, lahat ng bedsheets, mga kortina, natapos na namin labahan yan. Nakapag-agyo na rin ako, kaya mostly ang pupunasan na lang talaga yung mga bumilya. Bukod sa literal na hindi ko kayang abutin, hindi ko rin talaga kayang linisan nito. Kaya ako matulong ni Happy. Kaka-renovate lang namin nito ang bahay. Pero as you can see, marami pang kailangang i-improve. Lalo-lalo na yung gutter namin kasi nagli-leak siya sa loob. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga mancha yung ceiling. Tagal na rin itong sapin ng altar. So, kailangan ko siyang palitan ng bago. Gusto ko rin kasi itong ilipat. Akala ko nung una, hindi kayang baklasin itong exhaust fan na to. Ang tagal na kasi nitong hindi nalinisan. Pero buti na lang talaga na baklas. So, yeah, papuputiin natin to. Wala pa naman nakatira sa likod ng bahay namin kaya may exhaust fan pa kami sa tapat ng kitchen. Pero siguro kapag meron na, kailangan na namin tanggalin to. Ayan. May pagbabago na. Nahirapan ako maghanap ng telang babagay sa kanya. Kaya pansamantala ito munang puti, wala na akong choice eh. Maliwalas naman tignan, so goods na! Pagkatapos patuyuin, ayan, ikinakabit na ulit agad ni Hubby. Thank God, ang mukha ulit siyang bago. Ay, naku, akala ko wala na pag-asa itong limalinisan o pumuti ulit. Next ko namang nilinisan na yung dish rack. Naku, 2015 pa to sa akin. Nagtingin-tingin na ako sa online ng bago kasi gusto ko na rin tong palitan. Yun nga lang, gawa sa metal. Hindi pwede kasi baka pag nabasa, madali siyang masisira at magkalawang. Kaya preferred ko talaga yung plastic pa rin. Kaya nga nasabi ko, matagal na ako nakapaglinis a week before. Kaya mostly ay double checking na lang or pagdodoble ng linis na lang yung ginagawa namin today. Lahat ng parte dito sa bahay, itong kusina na lang talaga hindi pa namin napapaayos. Bukod sa labas, kailangan pa kasi namin ayusin yung mga leaks sa labas. Hopefully, bago matapos ng 2025, mapaayos din namin to at maging next na project, no? Ang laking tulong talaga na may vacuum, no? Naku, bawas sa sakit ng balakang. Napansin ko kasi na hindi pantay yung painting, kaya sabi ko kay Hubby, igitna niya. Ayan, kailangan pa palang ibarena bago magawa. Habang wala pang bagong dish rack, ito muna ulit ang gagamitin natin pansamantala para naka-organize itong kitchen natin at hindi nakakalat ang mga plato, baso at kutsara. Taon-taon guys, lahat ng mga hindi ko na gustong gamitin ng mga utensils at mga plates, pinapahingi sa mga kapitbahay. Bukod sa mga kitchenwares, pinapahingi ko din yung mga display items na gusto ko nang palitan at ayoko nang gamitin. Kesa itapon, mapapakinabangan pa ng iba, di ba? November pa lang, nag-dispose na kami ng mga pantry cabinet, pati yung mga lagayan namin ng damit, ipinahingi na rin sa mga kapitbahay or i-display namin sa labas. Tapos sila na lang kukuha kung sino gustong kumuha. Ilang taon din kasi talaga kaming hindi bumili ng mga gamit dito sa bahay. Kaya sabi ko, 2025 is a fresh start. Kailangan bago na rin yung mga gamit. Nakapagtapon na rin ako last week ng mga lumang receipts. Kaya ito, nagdo-double check na lang kami ng mga gamit na nakatago pa na pwede pang itapon or pahingi. Lagi ako may separate na lagayan ng mga papeles ko. Kayo guys, paano nyo ino-organize ang mga important documents nyo? Ako kasi naka-folder. Para madaling hanapin, I always make sure na nakaseparate ang papers ko at papers ni Abby at mga papers ng real estate properties na na-invest namin. Ilalagyan ko rin ng label ang bawat page para mas mabilis kong mahanap yung mga papers na hinahanap ko. Tapos mag-vacuum ni Happy, dinoblehan ko naman ang pagmamap para matanggal talaga lahat ng mga likabok. Ito yung kagandahan kapag
maganda yung kulay ng tiles, no? Hindi halata na maalikabok. Hindi rin siya laging kailangang i-maintain ng linis. Kaya kung kaya nyo guys, naku, mag-invest talaga sa interior ng bahay para hindi kayong hirap na maglinis. Balik ulit ako sa kusina, hindi pa kasi nakaayos yung mga hinugasan namin ng mga kaldero, tsara, plato, ganyan. So, kailangan ko pa ulit to i-organize. Although malinis na yung paligid na to, iayos na lang talaga yung mga hinugasan. Nalinisan na namin yung mga bintana nung nakaraang araw. So, itong pinto na lang talaga yung naiwan. Although, nalinisan naman to, pero nag-accumulate kasi ulit siya ng alikabok. Kaya kailangan kong doblehan. At pagkatapos ayusin ni Abby yung laundry, nako, tumulong na nga sa akin dahil basang-basaan na ako. Ayan, tapos na. So, habang naghuhugas si Abby ng mga upuan, tinanggal ko na lang din tong mga electric fan para mahugasan na din. Sa dami ng ginawa na ko, hindi na namin talaga na malaya ng oras. Hapon na pala. Kaya heto, ang pinaka-final output namin ay ang pag-aayos nitong mga nilabhan. Dalawa lang kami guys, and every after 2 weeks lang kami naglalaba para tipid sa kuryente, sa mga sabon, at syempre sa tubig. In-arrange ko na lang din yung closet ko kasi naku, ang dami ng mga damit. So, kailangan ko magbawas. Although, nagbawas na rin ako. Bukod sa mga gamit sa bahay, nakagawian ko na rin kasing mag-dispose ng mga damit na napaglumaan or ayokong gamitin at ipahingi na lang sa mga kapitbahay o sa mga pinsan ko sa probinsya. Baka makalimutan ko. So, ayan, nag-prepare na rin ako ng aking prosperity bowl. Medyo kumaan din talaga ang buhay namin simula nung nagkaganito ako. So, taon-taon, ginagawa ko na talaga to. 8 years na rin pala kami ni Abby guys. So, ayan, nakareceive ulit tayo ng pang-8 bulaklak ngayong taon. Hindi ako marunong ng flower arrangement, no? So, para-para na lang to. Basta may lagay lang tayo sa altar. At saka kaysa naman, masayang yung ganda ng bulaklak na to. O siya, salamat sa panonood guys. Bye!